So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ako YouTube channel, Usapang Business, Buhay OFW. So ngayong araw na to mga katropa, pag-uusapan natin yung 5 bagay na dapat mong malaman bago ka bumili ng piglets o biik. Ito na nga mga katropa, mga kabady, gusto mo ba na mag for good na sa Pilipinas at magtayo ng negosyong babuyan gamit ang siyempre, perang pinaghirapan mo galing sa ibang bansa o pag-abroad. So, huwag na huwag kang bibili ng piglets hanggat hindi mo pa napapanood ang video na to para at least sureball ka na magiging maayos ang pagnenegosyo mo ng babuyan. So, maraming OFW yung nagpapadala ng kanilang pera, kanilang sinasahod o kaya nagpapadala ng mga 100,000 sa kanilang mga kamag-anak, mga kapatid o kapamilya para magsimula ng piggery business. Pero paglipas ng 4 na buwan, imbis na kumita, abonado pa mga katropa. So bakit nga ba ito nangyayari? Dahil sa maling pagpili lang ng biik sa umpisa, and ngayong araw na to mga katropa, pag-uusapan natin ang 5 sikreto at actual na nangyayari sa mga babuyan na hindi sinasabi ng iba, and ito na rin yung isa sa mga bagay na nangyayari na madalas hindi sinasabi ng mga nagbebenta ng mga pakain sa baboy. So panoorin nyo hanggang dulo dahil ang 5 tips na ito ang magliligtas sa iyo para makuha mo at mabawi mo ang iyong puhunan mga katropa. Ito na. So, unang-una mga kabady, huwag na huwag tayong bibili ng biik base lang sa litrato o video na sinend sa messenger. So, ibig sabihin nito kapag meron tayong mga online transaction. So, ibig sabihin bilang OFW na malayo sa pamilya, madalas na ipinagkakatiwala natin sa ating mga kamag-anak na nasa Pilipinas yung mga bagay-bagay tungkol sa pagnenegosyo. Pero sasabihin ko sa negosyo ng babuyan, yung mag-aalaga, pamumuhunan ay hindi biro. Kailangan personal yung approach mo dito mga katropa. Ibig sabihin, kailangan puntahan, suriin mo mismo ng personal yung baboy o piglets na bibilhin mo. Ibig sabihin nito, dapat quality yung biik na makukuha mo. Ibig sabihin, maliksi, sumisigaw, maingay kapag hinuhuli, and talagang nandun yung energy niya. Kapag ang biik ay mukhang matamlay at nasa sulok lang at napakapungay ng mata, nako, nakakatakot yan. Baka may sakit yan mga katropa. Suriin din natin yung mga paa, dapat tuwid at matitigas. Kapag ang biik ay depekto o pilay ang paa sa umpisa pa lang mga katropa, hindi yan makakatayo. Kapag umabot ng 90 kilos ang timbang niyan, sayang ang feeds na pinakain mo kasi magiging mabagal ang paglaki nito dahil yung mga physical na katangian, physical na depekto, nakakaapekto yan sa paglaki ng ating mga piglets mga katropa. And number 2 is ano nga bang lahi yung dapat nating bilhin? Kung ang target natin is gawing patiner o patabaing baboy, ang magiging konsepto nito is ibibenta natin sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga or matapos ang 4 na buwan na pag-aalaga. And maaari rin natin mga katropa is yung pangalawang approach naman is ibibenta natin yung karne nito and tayo mismo yung maglalako sa mga kaibigan natin o mga kapitbahay natin para mabenta yung karne na magiging produkto nito. So, ang maganda mga katropa is maghanap tayo ng triple cross o mistisong lahi. Ito yung kombinasyon ng landrace, large white, and pitrin. Kasi ito mga katropa yung magandang klase ng baboy na pang patiner and sureball na talagang siksik sa laman, mabilis lumaki, and talagang tataba yung ating mga alagang baboy. Kapag pinakain natin, magre-resulta ito sa magandang hubog ng kanilang pangangatawan at syempre dagdag bigat sa ating mga alaga. So bakit ito ang sikat na mga baboy sa totoong mga magbababoy? Well mga katropa, ang landrace and large white ay mabilis lumaki at mahaba ang katawan. So, ibig sabihin lang nito, mababa ang chance na
kapag pinakain mo ng napakaraming feeds, hindi lalaki. And considering pa na mahaba ang katawan nito and mahaba ang lempo, ang P3 naman ay nagpapakapal ng laman and lean meat para hindi puro ang taba ng ating mga alagang baboy. So minsan kasi mga katropa, kung mapapansin natin, minsan may nakakain tayo na sobrang kapal ng taba. So maganda na haluan talaga yung lahi ng ating mga alagang baboy ng P3 para at least kahit na medyo malaki yung pangangatawan nito, siksik pa rin sa laman ang loob ng katawan ng ating mga alagang baboy. Para kapag binenta na natin, hindi magreklamo yung mga customer natin bakit masyadong mataba. Ayan. Huwag din tayong bibili sa kung sino-sino lang sa tabi-tabi nang walang malinaw na record ng pinanggalingan netong piglets na to. Ibig sabihin dapat may record sila. Etong piglets na to, anong lahi? Saan galing yung mga lahi nito? Para at least mas madali nating matrace. May mga pagkakataon kasi minsan mga katropa na kapag bumili tayo ng mga piglets and kapag nagustuhan natin, nagde-decide tayo na, sige, gawin ko na tong inahing baboy instead na patiner, dire-diretso ko na. So, nagkakataon, nangyayari yan. Kaya mas maganda may record tayo mga katropa para at least pag time ng pabubulugan na natin, alam natin kung sino yung iiwasan at ano yung lahi na ipapabulog natin dun sa ating alagang baboy. And isa pa mga tropa is yung pangatlo is ano ba yung ideal na edad naman at timbang ng mga biik na handa ng iwalay sa inahin. Okay, dito mga katropa maraming mga nagkakamali. Ibig sabihin lang nito, dapat nating tandaan na ang numerong ito is yung 35 hanggang 45 days. Meron kasi mga katropa na uuso na sa mga farm, kahit sa mga backyard piggery farm, yung 28 days lang nagwawalay na talaga. In preparation na after 1 week, pwede na talaga silang ibenta, which is 28 days plus 7 is equals to 35. So 28 days, 29, 30 plus 5 is 35. So plus 7 days, di ba? So 28 days walay sa inahin, then another 1 week para at least mapursige sila and matuto silang kumain ng pre-starter. Sa ganyang sistema mga katropa, at least pag tuluyan na talaga silang winalay at ipinagbili, talagang malakas na ang kanilang pangangatawan at malakas na silang kumain. Ibig sabihin nito, tuluyan na talaga silang makaka-recover, and kapag dinala sila sa ibang farm, sa ibang babuyan, is okay na sila. Yung iba nag-aantay ng hanggang 45 days para at least mas makita talaga nila na etong baboy na to is malakas, maliksi, masigla, and talagang kayang-kaya na nitong mag-isa. Ayan. So, dapat may timbang rin ang baboy na 12 kilos pataas. Minsan, ideal is yung mga 15 kilos. Ibig sabihin, bakit 12 kilos? Pwede bang 8 kilos? Masyadong maliit yun mga katropa. And minsan, nagre-resulta pa yan sa pagiging sakiti ng mga alagang baboy. At least yung 12 kilos, makikita na natin sa pangangatawan nila na okay na sila. And may mga nagbebenta na scam din at madaya. So, sasabihin sa'yo, 2 buwan na yung piglets na to. Pero pag timbang mo, mga 8 kilos pa lang o mas mababa pa. Ang tawag doon ay bansot. So, kapag bansot ang nabili mo, kahit pakainin mo ng pinakamahal na feeds yan, hihinto ang paglaki niyan sa loob ng kulungan mo. Ikaw ang talo sa konsumo ng feed. So, ibig sabihin nito, kapag na-scam ka mga katropa and bansot yung baboy na nakuha mo, medyo magiging mabagal ang paglaki nito. Hindi naman talaga hindi lalaki, pero ang sasabihin lang natin is magiging mabagal ang paglaki and kailangan mo pang pakainin ng mas maraming feeds para at least makuha mo yung tamang timbang na ideal para sa isang piglets. So yung pang-apat natin is hingin natin yung vaccination record. Tanungin natin, kailan ba ito binakunahan? May complete vaccine ba to? May iron, may vitamin B complex, and merong purga, tapos may anti-anemia. Ayan. So, yung mga
hog cholera, mycoplasma, and yung anti-pulmonya. So mahalaga yan mga katropa para at least kapag dinala natin sa ating babuyan, ibig sabihin malakas na talaga yung resistensya nito and yung katawan nito is talagang okay na okay. So importante na complete vaccine para at least sureball tayo. Okay lang mga katropa na magbayad tayo ng mahal basta quality pigs yung nabibili natin. So kung walang maipakitang record ang nagbebenta, magdalawang isip ka na mga katropa. Dahil ang pulmonya at hog cholera ang mabilis na pumapatay sa mga bagong lipat na mga piglets. Una, dahil sa stress sa biyahe. Kung bago ka pa lang sa channel natin mga katropa, dito na mag-subscribe ka na and pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga business tips natin para sa mga OFW at syempre dun sa mga backyard hog raiser na rin. So maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na ito mga katropa tungkol sa pagbili ng piglets na gagawin nating partner para sa ating negosyong babuyan. So maraming salamat po and hanggang sa susunod natin na kwentuhan. Paalam.